Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Isa nga po sa nakalulungkot na pangyayari at marami ang kinabahan sa atin sa nangyari kay Soto. Yung hindi natin inaasahang injury ay nangyari na nga po. Sa umpisa pa lang po ng laban yan kontra Seahorse Mikawa. Sa low post nga po kontra Zack Auguste. Tila na-extend ni Soto yung kanyang tuhod. Hindi malinaw kung nadulas o talagang makapit lang yung sapatos ni Soto na para bang nagpreno at hindi kinaya yung bigat ng katawan ni Soto ng kanyang tuhod at tuluyan nang bumagsak si Soto. Pero ang tanong ng lahat, at ganun rin po ako, ano ba talaga ang injury na natamo ni Soto? Upon research sa possible knee injury ni Soto, meron pong posibleng 3 injury na maaring matamo si Soto. Pero disclaimer lang po, hindi po ako eksperto. And until now, wala pa ring inilalabas na balita ang kampo ni Soto at gundin ng Koshigaya Alpas. Ang una pong posibleng injury ni Soto ay itong tinatawag na ACL or Anterior Cruciate Ligament na siya pong nag-i-stabilize ng ating mga tuhod. Meaning siya yung nag-i-stabilize, tumutulong para makafunction ng maayos ang ating tuhod. Na itong ACL injury ay posible pong makuha sa mabilisang pagpalit ng direksyon ng ating mga tuhod na may kasamang mabilis at matinding puwersa o ibag na nangangailangan po ng agarang medikasyon o kinakailangan mong itakbo agad sa ospital. Pero sa napanood ko sa isang YouTuber na si Soto nga ay nasa sideline po, balot yung tuhod ng yelo at nagchichir pa sa kanyang mga kakampi. Na magandang senyalis po ito na hindi malubha ang natamong injury ni Soto. At yung susunod po tinatawag na meniscus tears na nakukuha nga po yung ganitong injury sa mabilisan at biglaang pagliko or pagpihit ng tuhod na ang magiging recovery time nito ay 2 weeks or several months or depende po sa injury na natamo. At kung non-surgical ito o hindi kailangan operahan, tumatakbo hanggang 6 to 8 weeks ang possible recovery time nito. 6 to 8 months naman kung kinakailangan operahan o i-repair yung ganitong klase ng injury. At yung ikatlo po, na sana nga po ito lang talaga ang natamong injury ni Soto na tinatawag pong knee sprain. Na ang dahilan po nito ay nababanat yung mga ligament sa tuhod mo. Na mukhang ganun ang nangyari kay Soto na extend niya yung kanyang tuhod. Nakitang kita natin sa video. Nadulas ba o talagang nagpreno lang yung sapatos ni Soto at hindi kinaya yung bigat ng katawan nito at bumagsak nga si Soto. Na yung ganitong klaseng injury, if minor ang natamo, ay tatagal lang po ng 6 na linggo or 1.5 buwan. Posible pong 2 buwan kung severe o malubha yung natamong knee sprain ni Soto. At syempre po, hindi ka pwedeng pumuwersa. Lakad lang muna for rehabilitation. Natatagal nga po ito hanggang 3 buwan. Pero as of now, wala pa rin balitang inilalabas ang kampo ng Koshigaya Alpas at ni Soto. Pero 100% bukas, siguradong maglalabas na ng update about sa injury na natamo ni Soto. Hoping lang po tayo and let's pray na hindi ganong kaluba ang magiging injury ni Soto. At sana nga po makalaro siya sa February window kontra po New Zealand dahil mabigat na laban na naman ang kakaharapin ng ating Gilas Pilipinas.